Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dzakkirna ma nasina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang gabi sa lahat ng ating mga sumusubaybay, sa ating mga kapatid. Alhamdulillah, samahan niyo po kami ngayong gabi patungkol sa ating paksa, patungkol sa qadr. Ito yung bagay na kung saan ay tayo na mga Muslim ay tigib na naniniwala na ang lahat ng nangyayari dito sa mundo ay lahat ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya samantala tayo ngayon ay pare-parehas na nandito tayo ngayon sa bahay, at samantalahin natin ito na gamitin natin ito sa mabuti, sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nang sa gayon ay magbigay ito sa atin ng biyaya mula sa ating tagapaglikha. Alam nyo, minsan may mga tao na sinasabi nila na boring na kami sa bahay, wala na kami magawa sa bahay, para tayo nakakalabuso. Hindi nyo man lang naisip, mga bata, na may mga tao, paano pa kaya yung mga tao na nasa kalabuso? Di ba? Yung mga tao na nasa jail, na ilang taon, ilang buwan na sila nanirahan doon at hindi na sila nakakalabas. May oras sila makalabas para lang makita ng araw. Tayo, alhamdulillah, nasa bahay lang, may pagkain, lahat nandyan, tapos hindi pa natin ito gamitin para sa tama. Kaya alhamdulillah, sa mga oras na ito, ay alhamdulillah, gantimpalaan tayo ng Allah sa inyong pakikinig, mga kapatid sa pananampalataya, at tuloy-tuloy yung pag-aaral natin ng Quran, pag-aaral natin ng Arabic. At ito po na pag-isipan ko, mga aming mga subaybay, na yung mga nagre-request, paano na yung mga live natin. Sana okay pa yung internet natin ngayon, kasi alam ko maraming gumagamit sa oras na ito. So gamitin lang natin ito sa maging makabuluhan at maging tama ang oras natin, dahil napakahalaga po ng ating diskusyon. Ang ating topic ngayon patungkol po ito sa kung ano ang qadr at tadhana, na kung saan siguro marahil ito magbibigay sa atin ng aral at pukaw sa ating mga kapanahunan. Para din ito sa pamilya ko, nandito sila, ayaw lang nila magpakita, ayan, dahil at least sabi ko makisama na lang kayo para kahit papaano ay maging makabuluhan ng ating pag-aaral. Okay? Ngayon, ano ang ibig sabihin ng qadr? Anong ibig sabihin ng qadr? Ang qadr ay ito yung tadhana. Ito yung destiny. Lahat tayong naniniwala bilang mga Muslim na bago pa malikha ang sanlibutan, ito ay nilikha na ng Allah. Alam na niya ang mangyayari, ang kaganapan, at ipinasulat niya ang lahat ng mangyayari. Itong nangyayari ngayon sa atin, na halos lahat ay nabahala, natakot, ay ito ay alam na ng Allah at isinulat na ito na mangyayari sa panahon na ito. Kaya bilang Muslim tayo, hindi tayo nagtataka, dahil alam na natin na ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil natin sa Quran. Anong sinabi ng Allah sa Quran? Sa Suratul Qamar. Minasyaitonirrajim. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan, ang lahat ng bagay ay nilikha namin. Kulla shay'in khalaqna, nilikha namin sa qadar. Ibig sabihin ang mangyayari. Nilikha na namin ang magiging tadhana. Nilikha na namin ang magiging kaganapan. Ng alin? Ng lahat ng mga bagay. Bago natin kunin kung papaano ito nangyari, dapat i-explain muna natin ano ang ibig sabihin ng qadr. Ano ang ibig sabihin ng qadr, Mujahid? Destiny. Okay, that's in
Ang qadr syar'an, ang qadr daw yung tadhana ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, syar'an wajal lil qadi. Allahu Akbar. Ito yung takdir na ipinahintulot ng Allah na mangyari sa kanyang nilikha. Na ito ang mga bagay fil madi, noon pa na bago likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari ay kanyang ipinasya, kanyang isinulat, kanyang ipinagkaloob. Ayan. Sorry po dahil mahinang internet natin. Mashallah, jazakumullahu khairan. Gantimpalaan kayo ng Allah sa inyong pakikinig, mga kapatid, mga kababayan namin at ang mga sambayanan ng kamusliman at lahat ng mga Pilipino na nanonood, na dahil po ito ay kapupulutan natin talaga ito ng aral. Gantimpalaan kayo ng Allah sa inyong mga pakikinig. Ngayon, balikan natin. Ang qadr daw, ito yung ano ang ipinasya ng Allah na mangyayari. Kailan? Mangyayari noon pa man na bago niya ito malikha ang lahat ng mangyayari sa sanlibutan. Wa kitabatihi lil amr, at ito ay kapasyahan ng kanyang isinulat. Ipinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang amr. Ibig sabihin ng amr ay ipinasya niya na ipinag-utos niya sa kanyang mga anghel ang mangyayari bimasyiatihi, sa kanyang kapasyahan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang makapangyarihan, siya ang may-ari ng lahat, at siya ang malik na kumpleto na kung ano ang gusto niyang malikha, kung ano ang gusto niyang mangyari. Lahat tayo dito sa mundo, Kristiyano ka, Hudyo o Muslim, ipinasya na ng Allah ano ang mangyayari sa iyo. Ayon sa kagustuhan niya, ayon sa ipinasulat niya sa kanyang mga anghel. Bimasyiatihi lahu wa ilmihi, sa kanyang kaalaman, ganap ang kaalaman ng Allah na ito ang mangyayari. Bihuduthihi biawqat, na ito raw ay mangyayari saan? Sa mga tinakdang oras na mangyayari. Allahu Akbar. Ang mga itinakdang oras, gusto mo man o hindi, ito ay itinakda na ng Allah na mangyayari. Wa ma'lumatihi, sa kanyang kaalaman, na ipinasya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatin maksusa, sa mga katangian na ito ay espesifiko na batid niya at alam niya. Uulitin ko kung naintindihan nyo mabuti mga anak, tignan nyo. Ang qadr na sinabi mo, Mujahid, na tadhana, ayon sa mga pantas, ito yung takdir ng Allah na kapasyahan na ginusto niya na mangyari sa mga bagay noon pa man. Hindi pa tayo nilabas dito sa mundo, noon pa ito ay batid na ng Allah. At kanyang ipinasulat, wa kitabatihi, pinasulat niya sa kanyang mga anghel, lil amr, ang kaganapan na mangyayari. Wa masyiatihi, ayon sa kanyang kapasihan at kagustuhan. Allahu Akbar. Ibig sabihin, no question. Alam na yun ng Allah mangyayari at siyang nagpasya. Walahu, na sa kanya ang kakayahan, bi'ilmihi, sa kanyang kaalaman, bihuduth, doon sa mangyayari na kaganapan na takdang oras at takdang araw, taon o panahon na mangyayari. Biawqat, sa mga oras, ma'lumat, na ito ay batid niya sa katangian na maksusa na anuman ang kaganapan na mangyayari sa espesifiko na kagustuhan niya. Anong ibig sabihin nito? Anong nalaman nyo? Ibig sabihin, mga anak, bago pa tayo malikha, alam na ng Allah ang mangyayari. Wala tayong kapangyarihan. May mga tao ngayon, katulad na masakit sa atin mga Muslim na hindi tayo makapagdasal sa masjid, hindi ba? Sinasabi ng iba, bakit hindi tayo magdasal sa masjid? Kagustuhan ito ng Allah na mangyari, magdasal tayo dahil walang mangyayari maliban sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ito ang tanong ngayon. Bakit? Kung hindi ka pumunta sa masjid, insya Allah wala kang kasalanan. Una, ipinag-utos ng amir ng isang lugar, ipinag-utos ng mga ulama
na huwag kayo pumunta sa masjid, diyan muna kayo sa bahay dahil may epidemya na sakit na ang nagiging sanhi nito ay ang pagpupulong ng tao na marami. So dahil ito ay makakapinsala, pinapahintulutan kayo na ang pag-uutos na pagdasal sa masjid gawin ninyo sa bahay ninyo. Pag ginawa ninyo sa bahay ninyo, ang gantimpala ninyo sa pagdarasal sa masjid ay katulad ng pagdarasal ninyo sa bahay. Walang mawawala sa inyo. Yun ang Islam. Ang Islam ay sumunod ka sa kautusan ng amir, kautusan ng mga ulama. Sabi, kawawa naman kasi ang mga masjid natin hindi na nakakapagdasal. Bakit? Ito ang tanong. Ang Allah ba ay nangangailangan na siya ay sambahin natin? Ha? Siya ay mayaman. Pinupuri siya, niluluwalhati siya ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ay wallahi, ito ang aral dito mga anak. Maski tayo, tumalikod man tayo, lahat tayo magkafir, hindi tayo maniwala sa Allah, gumawa lahat ng mga kasalanan. Wallahi, ang Allah walang mababawas sa anumang kaharian niya. Walang mababawas sa kapangyarihan ng Allah at ang kanyang pagka-Diyos, li'annahul ghani. Wala yahtaj li ay ahad. Hindi siya nangangailangan ng kahit sino man na papurihin siya. Bakit natin siya sinasamba? Dahil ito ay para sa kabutihan natin. Para ito sa buhay natin. Para tayo ay tanggapin sa paraiso. Inshallah kung tayo ay susunod sa kanyang mga pag-uutos. Ngayon, sino ang kawalan? Actually, tayo Dahil hindi nga tayo nakakapagdasal sa masjid, pero ang Allah nananatili. Pero tayo, mas malaki ang reward natin kung nakakapunta tayo sa masjid. Pero ang Islam, huwag sumama ang loob mo. Dahil inshallah kung totoo ang puso mo na gusto mo pumunta sa masjid na hindi ka makapunta, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala bibigyan kanya ng gantimpala katulad ng nung dati ang ginagawa mo ay gusto mong pumunta sa masjid. Walang kawalan. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ito ang patungkol sa qadr. Ito ang patungkol sa namang nangyayari. Sinasabi nila, ang kinatakutan ninyo ang coronavirus. Hindi kayo natakot sa Allah. Astaghfirullah. Maling pananaw yun. Ito ang sagot ko doon. Sa marami po mga nagtatanong, Ustad, parang natatakot na, shirk na, nagtatambal ang mga tao, natatakot daw sila sa corona at hindi sila natatakot sa Allah. Ito ang sagot natin dyan. Ang dapat katakutan ng Allah at hindi ang coronavirus, ang totoo ay nag-ingat ka lang. Iningatan mo na mapahamag ka. Dahil yun ang gusto ng Allah sa'yo na mag-ingat ka sa mga bagay na ito ay makakapinsala sa'yo. Ang pagkatakot sa Allah ay sumunod ka sa Allah at sa sugo at sumunod ka sa mga amir at sumunod ka sa anong sinabi ng mga taong may kapangyarihan. Yun ang pagkatakot sa Allah. Hindi tayo natatakot sa coronavirus, pero sa totoo lang, ako mas natatakot ako na baka dumating ang kamatayan ngayon sa akin at tayo ay hindi pinatawad ng Allah sa ating mga kasalanan. Kaya mga anak, wallahi nandito tayo sa bahay na experience ko, mahirap din minsan talaga turuan ng pamilya. Oras ito, na ito pala ay mabuti sa atin. Allahu Akbar. Wallahi mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, napansin ko lang, oras na ito ay napakabuti pala sa atin. Isipin nyo buong mundo, lahat sumama. Ang buong mundo, yung mga dating ginagawa ng tao na nagtitipon sila sa mga kasalanan, pag-inom ng alak, pagtitipon ng babae at lalaki sa mga bars, sa mga restaurant, sa mga hotel, sa lahat ng mga bagay, wallahi buong mundo ngayon na-stop. Nanatili ang bawat isa ngayon sa bahay nila dahil kinatakutan nila itong isang sundalo lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinahintulot niya. Ibig sabihin, alhamdulillah, mabuti pala ito sa atin. At kung sino man ang mamatay sa oras na ito, itinadhana ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari. Dahil ito yung usapan natin patungkol sa qadr, na ito ay kagustuhan lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At wala tayong kapasyan, wala tayong kapangyarihan. Alam tara anna Allah lahu mulku samawati wal ard. Hindi nyo babatid na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay na ganap na may kapangyarihan dito sa mga kalangitan at kalupaan. Wallahi mga kapatid, kung titignan nyo lang itong mundong ito sa kalawakan napakaliit.
at makikita mo ang coronavirus na hanggang ngayon hindi pa makita ng microscope pa, yung ginagamit. Microscope dapat gamitin pa yun para makita. Pero buong tao dito sa mundo ay napatigil niya. Ito marahil ay rahmatan lil mu'minin wa adhabun lil kafirin. Ito ay biyaya ng Allah sa mga mananampalataya at parusa sa mga hindi mananampalataya. Napakalaking aral po mga kapatid ang makukuha natin sa kaganapan na nangyayari ngayon dito sa ating pamumuhay ngayon dito sa mundo. Okay. Balikan natin ang patungkol sa qadr. Ang qadr ay mayroon siyang maratib. Ano yung maratib? Maratibul qadr arba'a. 4 daw ang klase o pagkakasunod-sunod ng qadr. 4 ang napapaloob ng bahagi ng qadr na sinasabi nating tadhana na kagustuhan ng Allah. Una, al-qadr bi'ilmillah. Ito daw yung qadr sa kaalaman ng Allah. Ano? Dahil ang tunay na maalam ay ang Allah. Tayo hindi natin alam. Ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Allah, alam niya. Bago pa niya likhain, pupunta tayo dun sa mga hadith at sa mga ayat. Dito makikita natin, ha? Una, ilmullahi azza wa jal bi kulli ma huwa kainun fi hadal kaun. Ang kumpletong kaalaman ng Allah, luwalhati sa Kanya, sa lahat ng mga bagay na nandirito, dito sa kalawakan. Hindi natin ang pinag-uusapan dito ang mundo lang, Mujahid. Kalawakan. Ha? We have how many planets? 9 planets, di ba? Yung nandiyan, yung itong universe na yan, itong Earth na isa lang ito sa mga maliit kasi mayroon pang pinakamalaki, Jupiter's, di ba? Saturn, napakalaki ang mga yan. Ang Earth, napakaliit lang yan. Ang lahat ng yan, alam ng Allah kung anong nandyan. Tayo bilang tao, hindi natin alam. At wala pang nakakaalam at wala pang sinong nakakapunta dyan. May nababalita lang, may nakapunta lang doon sa moon. Ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ganap na kaalaman niya, na kumpletong alam niya sa lahat ng mga bagay na nilikha niya sa mundo at labas ng mundo. Wa ma sayakun, at kung ano ang mangyayari. Kaganapan na mangyayari, wa ma lam yakun, at ano yung hindi mangyayari. Isipin nyo mabuti, ha. Alam ng Allah ang lahat ng mangyayari dito sa kalawakan na ito, sa sanlibutan, at ano yung hindi mangyayari. Law kana wa ma lam yakun, law kana kayfa sayakun, at kung ito ay mangyayari, paano ito mangyayari? Alam din yun ng Allah. Tayo wala tayong kaalaman. Hindi kinakailangan ng tao ay magmayabang, magmataas sa anumang mayroon siya, kaalaman niya, kapangyarihan niya, dahil tuldok ka lamang na napakaliit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ilm. Ito yung maratib ng qadr. Dapat nating malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay na makaganapan na kaalaman sa lahat ng kanyang mga nilikha sa labas ng mundo. Ano yung mangyayari at ano yung hindi pa nangyari o ano pa yung hindi nangyari. Alam niya yun. O kung ito ay mangyayari, ano ang magiging resulta. Ngayon, tayo, halimbawa, alam ba natin ang magiging resulta na mamamatay dito sa COVID-19? Ha? Mujahid? Nobody knows. Actually, ilang buwan lang itong nangyari sa atin. Nagsimula lang ito sa China, di ba? Nakita natin, hindi tayo aware. Sila lang yung namamatay. Pero subhanallah, ang pag-spread niya buong mundo. Kung i-compare mo to sa mga nauna na mga kaganapan, sa mga naunang henerasyon, wala tayo sa mga nauna na mayroong isang araw na matay na 100,000 na mga namatay na mga tao. Yung sakit ng COVID na ito, yung taon, ayon sa
Sa time ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, nangyari ito. 25,000 to 30,000 na namatay na mga sahaba. Saan? Sa taon. Ano yung taon? Pwedeng ito ay magiging kahasing tulad nitong nangyayari ngayon na sakit na nangyayari sa atin. Subhanallah. Allahu Akbar. Dito natin makikita na gaano kaimportante ang ating kalusugan. Kasi ito yung talagang kayamanan natin. Yun yung kaalaman ng Allah. Pangalawa, ng Maratibul Qadr, kataballahu ta'ala al-qadru fi lawhil mahfud. Ibig sabihin, isinulat na ng Allah ang alin? Ang kaganapan na mangyayari sa lawhil mahfud. Ma ma'na hadal lawhil mahfud? Ito ngayon, bago ito sa inyo siguro. Ano ibig sabihin ng lawhil mahfud? Alam nyo ba? Do you have any idea what was the first thing Allah Almighty created? Anybody? Ano yung unang nilikha ng Allah? Ha? Pen. Okay. Ayon sa hadith ni an Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Faqala al-qalam ya Rabbi madha aktub? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, uktub sairil khalaiq ila hatta yaqumus sa'ah. Masairil khalaiq. Sabi ni Ubadah bin Samit, ang propeta sallallahu alaihi wasallam may sinabi niya, unang nilikha ng Allah ay ang panulat. Kataba. Kanina kinuha natin yung kitabun, di ba? Kataba. Kataba isinulat. Isinulat ng ano? Ang unang nilikha ng Allah, ang kalam. Nung isinulat, sabi ng kalam, ya Allah, anong aking isusulat? Sabi ng Allah, isulat mo mula ngayon hanggang bago magunaw ang mundo. Bago magunaw ang mundo, ang lahat ng kaganapan, ang lahat ng mangyayari, ang lahat ng ipapanganak, ang lahat ng mamamatay, ang anong mangyayari sa lahat ng aking gusto na inilikha, isinulat na ng panulat. Isinulat na ng Allah sa Lawhil Mahfud. Ano itong Lawhil Mahfud? Ang Lawhil Mahfud, kung makikita nyo mga kapatid, ito raw sabi ng mga pantas nandoon sa saan? Sa between the heavens and the earth. Nandyan lahat nakasulat ang destiny na sinasabi mo. Diyan lahat nakasulat ang lahat ng mangyayari sa'yo. Ikaw, Marjana, tayong lahat, hindi natin alam ng Allah kung sino na ang magiging asawa mo. Ikaw din, Marwa, alam ng Allah kung sino ang anong magiging ano ka sa future. Maging alima ka, doktora o ano, hindi natin alam. Ikaw, Mujahid, alam din ng Allah. Tapos na ang ating destiny. Tapos na ang mangyayari. Ito ang tanong ko. Kung tapos na pala, so wag na tayong gumawa. Upo na lang tayo. Ha? Pwede ba yun? Akin na ngayon upuan dyan. Anong gagawin natin? Ha? Hindi, gusto ko mag-idea kayo. Ibig sabihin, tapos na pala. Tapos na pala, abuya, na lahat nilikha ng Allah. So ang gagawin natin, upo na lang tayo. Do you think that's right? Hindi. Bakit hindi tayo upo? Dahil nasa atin ang gawa. Wahadaynahu najdain. Nilikha namin ang mga tao, sabi ng Allah, at binigyan namin sila ng 200. Ito ang daan patungo sa paraiso at ito ang daan patungo sa impyerno. Mag-Muslim ka, tumanggap sa tunay na nag-iisang Diyos, ito ang daan patungo sa Allah. At yan ang magiging kondisyon para ikaw ay tanggapin sa paraiso. Kung ikaw ay gusto mo sa impyerno, ito yung daan. Huwag ka maniwala sa Allah. Magtambal ka sa Allah, pumatay ka, mangalunya ka, lahat ng masamang gawain, gawin mo. Yun ang mga daan papuntang impyerno. So, ibig sabihin, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi kinakailangan tapos na, nandyan ka lang sa bahay mo, nakanganga. Bakit? Nag-aantay ka ng ano, mahuhulog sa'yo. No, you have to work. Ang Islam ay gawa. Gagawin natin anong mabuti sa atin. Tignan mo ang papagawa ng Islam. Pupunta ng masjid. Di ba? Lahat.
Gusto mo kumain, kakain ka. Sige daw kung kakain ka, kung hindi ka gagawa ng pagkain mo. Walang mangyayari. Ibig sabihin, kailangan natin ng action. So, ang kataba, isinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mangyayari doon sa Lawhil Mahfud, doon sa Preserved House of Tablet, ayon sa mga pantas na nakasulat doon na ano ang kaganapan ng mangyayari sa bawat isa sa atin. Ito katulad ngayon. Ano ang pangatlo? Nakuha natin, don't forget. Una, sa Maratibul Qadr ay ang kaalaman, the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, that everything has the full knowledge. Second is kataba, ibig sabihin ito yung written. Ito yung isinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari. Okay. Kung ipinasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon tayong sinasabi na sya'a. Ito yung masyi'a. Ano yung masyi'a? Ito yung wills. Ito yung kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sya'allahu azza wa jal an yakuna al-qadr kama 'allamahu wa katabahu. Ipinasya ng Allah at ginusto ng Allah ang lahat ng mangyayari sa tadhana ayon sa kanyang kaalaman, na gusto niya na yun ay alam na niya na mangyayari, na ayon din sa kanyang kapahintulutan na ipinasulat niya na mangyayari. Ibig sabihin, tapos na pala. Bakit? Dahil ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba yung hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, nakakamangha itong hadith ng propeta. Hadith ng propeta matatagpuan ninyo sa Bukhari at Muslim. Ano ang hadith na ito? Ang hadith ay, pag ang isang tao ay nilikha, dito pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina, ipinasulat na ang 4 na bagay na mangyayari doon pa lang sa sinapupunan. Yung bata nandun sa sinapupunan ng kanyang ina. Di ba? Una ay namuong dugo na ito yung sperm ng lalaki at egg cell ng babae. After 40 days, magmimix na yun, magkakaroon daw ito ng al-mudgha, alaka, wa nutfa. Yan, magkakahalo-halo na yan. Within the period of certain days, months, na isulat na. Dumarating ang anghel ng Allah na ipinapasulat niya ang mangyayari. Ang 4 na ito. Ano? Una, birizqihi, isinulat na ng Allah na ibinigay na kung ano ang dapat sa tao sa kanyang mga risk. Alam niyo yung risk? Ano yung risk? Yung mga biyaya ng Allah. Di ba? Ilan ang makakain mo, mujahid? Tapos na yun. Ha? Wallahi, kanina kung hindi ka, yung iyong kinain mo na fruit salad, nakasulat na yun, nakasama yun. Isinulat na ng Allah kung magkakaroon ka ng kotse. Allahu Akbar. Isinulat na ng Allah kung ilan ang magiging asawa mo. Allahu Akbar. Isinulat na ng Allah kung ilan ang magiging anak mo. Risk. Ano ba yung risk? Yung lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa'yo ng Allah. Bago ka ipanganak dito sa mundo, lumabas na isulat na. Isinulat ang risk. Magiging mayaman ka ba? Magiging mahirap ka ba? Ano ang magiging matatapos mo? Ilan ang lahat ng mga anong mangyayari sa'yo? Pangalawa, al-amalihi. Isinulat din ng Allah kung ano ang mga gawain na gagawin mo. Itong tanong dito. Ipinasulat din ng Allah ano ang mga gawain mo. Ibig sabihin, ito ba siya ay papasok sa paraiso o impyerno? Sino nakakaalam? Ang Allah. Ikaw, alam mo na paraiso ka, impyerno, hindi natin alam. Pero ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, malalaman ng tao na siya ay gagabayan ng Allah na makapunta sa paraiso sa mga gawain na ipinag-utos ng Allah sa kanya. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala nagkakaroon siya ng habag at awa doon sa kanyang alipin na ginagawa niya ang mga pag-uutos ng Allah. Sinyales na ikaw ay tao sa paraiso ay gumagawa ka lahat ng mga mabuting gawain na ipinag-uutos ng Allah. Hindi masama ang dila mo sa mga tao. Hindi ka nakakapinsala sa mga tao.
Lahat ng ipinag-uutos ng Allah, ginagawa mo. Yun ang sinyalis para makapunta sa paraiso at lalong hindi ka nagtatambal sa Allah. Ang tao na gusto na makapasok sa impyerno, wala namang gustong makapasok sa impyerno, pero makikita na ang taong ito ay nagtatambal sa Allah, gumagawa ng lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah. Ito yung mga bagay na siya rin ay makakapasok sa impyerno, pero ang tunay na may kaalaman dito ng Allah at hindi natin alam. Kaya dito rin natin makikita na never tayo humusga sa kahit sino dahil hindi natin alam kung ano ang magiging huli ng ating mga gawain. Innamal a'malu bi khawatimiha. Ang uling titignan ng Allah, pagbabasihan ay ang ating mga huling gawain. Okay, pangalawa dun sa hadith, na isulat na ng Allah ang biyaya sa iyo. Ipinasulat na rin niya ang iyong mga amal, ang iyong mga gawain. Ano rin? Ipinasulat din ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ilang taon ka mananatili dito sa mundo. Ilang buwan ka dito mananatili ngayon dito sa mundo. Wallahi mga kapatid, subhanallah, may nag-text sa akin sa isa sa ating mga kapatid na natakot daw siya dahil hindi daw niya alam na baka mamamatay siya dito ngayon sa coronavirus. At hindi pa daw niya napreparaduhan ang lahat ng mga kanyang gawain. Subhanallah. Alam mo, sinagot ko lang, kung itinadhana ng Allah na mamamatay ka dito sa coronavirus, wala tayong magagawa. Di ba? At kung itinadhana ng Allah na nagkaroon ka ng coronavirus, pero ang nangyari sa iyo ay magiging mabuti ka, ibig sabihin, ikaw ay hindi ka mamamatay dahil dito sa coronavirus, hindi ka rin mamamatay. So bakit ka natatakot? Ang katakutan natin, wallahi ito napakalaking aral. Sinyalis sa ating lahat na dapat tayo ay gumawa ng maraming gawain na mabuti na ikalulugod ng Allah dahil hindi natin alam ang tunay na mangyayari sa atin sa bandang huli. Nakuha ninyo? Ang mangyayari sa bandang huli ng ating buhay dito sa mundo. So, napakalaking aral. Napakalaking aral itong dumating sa atin, itong sakit na ito. Isipin nyo, lahat ng subhanallah, tignan nyo ang pagkapantay ng Allah. Nilikha tayo lahat, ipinapakita niya na tayo lahat ay pantay-pantay sa Allah. Ang mahirap, ang mayaman, ang may kapangyarihan, ang walang kapangyarihan, ang pulis, ang hindi pulis, lahat ng tao dito sa mundo, iniiwasan nila itong sakit na ito. Pare-parehas. Dahil sa pagiging ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patas lahat siya sa kanyang mga nilikha. Okay, ito yung pang-last. Tamma khalqullahi ta'ala kama 'allamahu wa katabahu wa sya'a. Ibig sabihin, khalq dito yung pagkalikha ng Allah. Ito yung kanyang likha niya dito. Ito yung creation. Yung pangatlo ay ito yung wills ng Allah. Ang pangalawa ay ito yung kataba, ito yung written, ipinasulat. Ang panguna ay ang knowledge. As you can see, dito nyo makikita, itong sinasabing maratibul al-qadr na apat ay una, kaalaman ng Allah ang ganap ng lahat ng mangyayari. Ipinasulat ng Allah, kataba ang lahat ng mangyayari. Pangatlo ay wills, ito yung kagustuhan ng Allah. Wala tayong kagustuhan na pwedeng mangyari. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbal alamin. Walang anumang gusto nyo na pwedeng mangyari maliban sa kung ano ang gusto ng Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hindi mo kailangan pwedeng itanong sa Allah, bakit mo ito ginawa, bakit itong ipinag-utos mo, dahil tayo ang tatanungin sa araw ng paghukom. Dito ngayon sa nangyayari, kahapon hanggang 7 o'clock ang curfew. Ngayon naging 3 o'clock. Ngayon, punta ka ngayon sa King, sabihin mo, bakit mo ginawang 3 o'clock? Can you ask? You cannot. Kasi tao lang yun, kagustuhan niya yun. Doon pa kaya sa araw ng paghukom? Allahu Akbar. Wills ng Allah, kagustuhan. Pang-apat ay ito yung creation niya na ginawa niya na mangyayari sa ating lahat. Subhanallah.
So ito yung patungkol sa qadar, na ang lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kagustuhan niya, ayon sa kapasyahan niya, ayon sa kanyang isinulat, at ayon sa kanyang pagkalikha. Ibig sabihin, tayo sumunod lamang sa kung ano ang kagustuhan ng Allah. At tayo ay mag-ingat sa mga bagay na ito ay makakapinsala sa atin. Ang aral din ngayon na nangyari dito sa coronavirus na ito ay dapat manumbalik sa Allah, magsisi sa ating mga kasalanan. Di ba? Oras na. Kasi kailan pa natin naantayin? Wala, hindi natin alam. Bukas isang araw pwede rin tayo mamatay sa oras na ito. At siyempre, ba't ka matatakot? Ikaw. Sabi nila, matatakot ka kung hindi, may kasalanan ka. Very good. Mag-guilty ka. Pero malaki ang oras ngayon na pwede kang magsisi. At yun ang kaganda ng Islam. Mayroon pa tayong oras para tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. So, ito ang aming sa inyo. Did you learn something about the qadr? Natatakot pa kayo sa coronavirus? Ha? Mujahid? Mag-ingat. Yun ang aral doon. Mag-ingat dahil yun ang gusto ng Allah. So, what is the lesson na natutunan mo rito, Marjana? Dito sa topic natin about the qadr? Ikaw, ang lesson ay mag-ingat. Ikaw, Marjana? Control. Di ba? Everything is controlled by Allah. Wala tayo palang kapangyarihan. Lahat ito ay kapangyarihan ng Allah. Di ba? Ikaw, Marwa, what did you learn? Ang lahat ng mga bagay na ito ay ipinapaubayan natin sa Allah. Doon natin nakikita na tayo ay dapat magtawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan, ang lahat ng mga bagay, ito ay nilikha namin ayon sa kaganapan na tadhana na ginusto namin na mangyayari. Mga kapatid sa pananampalataya at aming mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panunood. Napakalaking aral po sa ating lahat itong nangyayari sa atin ngayon. Sa coronavirus na ito, ay halos ang bawat isa sa atin ay nangamba at natakot dahil baka na rin ay mamatay siya sa oras na ito. Dito natin makikita na kailangan lang talaga na maghanda tayo dahil hindi natin alam na dumating ang kamatayan na ito na tayo ay hindi napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Ipagpatuloy po natin ang paggawa ng kabutihan, sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, maging mabuti sa tao, sa ating pamilya, at sana nagbigay sa atin ng aral. Subhanallah, kanina nung pauwi ako, galing kami sa may binili kami, sabi ko, mag-aalas 3 na, kailangan dumating tayo sa bahay dahil kung hindi, natatakot ka sa multa na 10,000. Subhanallah, dito natin makikita na ang aral dito ay dapat lang sumunod ka, natatakot ka dahil parang itong virus na ito na kinatatakutan ng bawat isa sa atin, at ang pagkatakot natin dito ay halos hindi natin alam anong dapat natin gawin. Kaya bilang isang Muslim, tayo ay tigib na ipinapaubayan natin ang lahat sa Allah. Ya Allah, hinihiling namin sa iyo na maging itong pandemic na epidemya na sakit na ito na dumating ngayon sa mundo ay magbigay aral sa aming lahat. Patawarin kami sa aming mga kasalanan, gawin kaming tunay na mga Muslim na mananampalataya sa iyo hanggang kami ay mamatay, na masabi namin na la ilaha illallah, walang Diyos na nararapat sambahin maliban sa Allah. Sa aming mga kapatiran, mga kababayan na mga Kristiyano, mga Hudyo o mga tumatambal at hindi naniniwala sa Allah, nasa sa inyo po ang kapasyahan. Sa Islam, la ikraha fid din. There is no compulsion in religion. But nowadays, we experience that we all on the same boat. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Dito natin makikita ng Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng anong gusto niya. May oras pa po para tayo ay manumbalik at sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, sinamba ng lahat ng mga propeta, pinaniwalaan ni Hesukristo, abang tayo ay nabubuhay pa at may oras pa.
Sana po ay gabayan tayo ng Allah, panatilihin sa pananampalatayang ito, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong mga panunood. Biyayaan kayo ng Allah, patawarin sa ating mga kasalanan, tanggapin sa paraiso, at ang sino mang nangamatay sa oras na ito, sa sakit na ito, sa sanhi na sakit na ito isinulat na pala ng Allah kung anong mangyayari sa iyo, sana tanggapin sila ng Allah sa paraiso, patawarin sila sa kanilang mga kasalanan, at magbigay aral sa atin ang lahat ng mga nangyayari